Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating channel. Ang kapayapaan, habag, biyan ng Diyos na may sumasa sa atin sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito piling ko sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa bawat araw ay huwag nating kalimutan magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Dahil makabuti po ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit na po kung nakaranas tayo ngayon na iba't ibang mga pagsubok sa buhay natin, ay patuloy pa rin ang biyayang Diyos sa atin. At yung mga kapatid, ang dapat natin tandaan na magpasalamat tayo sapagkat isang bagay ang napakabuti po, no, na magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkataon. Kaya po mga kapatid, sinabi ng Biblia dito po sa 1 Thessalonians in chapter 5 in verse 18, mga kapatid. Kaya po sinabi ng Panginoon ayon po sa Banal na Aklat sa 5:18 dito po sa 1 Thessalonians. Pakinggan natin mga kapatid ang sabi ng Banal na Aklat. Magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Amen. So magpasalamat tayo palagi, no, mga kapatid. Hindi pwede na kalimutan po natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa po sa atin. Kaya ito talaga pinakauna na sa ating pagising, mga kapatid, sa umaga ay kaagad tayo ng pasalamat, nakagising pa po tayo dahil talaga na hawak po ng Panginoon, no, ang buhay natin ay hawak po ng Panginoon. Kaya magpasalamat tayo palagi, huwag natin kalimutan yan, mga kapatid. Kailangan natin magpasalamat kasi ang Diyos po ang may hawak ng buhay natin, hindi po tayo. Kahit na kung sabihin natin ngayon ano ang naabot natin sa salimutan na ito, mga kapatid, hanggang po sa mga bagay lang tayo na nakikita, nakapokus, wala po tayong maasahan, mga kapatid, sapagkat sinabi ng Biblia ayon po sa Banal na Aklat dito po sa pahayag, hawak po ng Panginoon ang susi ng kamatayan. Ko'y buhay magpakailanman, namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. So yung mga kapatid, no, kung kalimutan natin na ang Panginoon hawak ng buhay natin, eh baka umasa na po tayo, mga kapatid, sa ating katayuan, sa kayamanan na binigay ng Diyos sa atin. So kaya kailangan natin, mga kapatid, na malaman na huwag tayong asa sa mga kayamanan na ating nakamtan. Aasahan natin ang Diyos na may hawak ng buhay natin. Kahit anuman ang kayamanan na ating nakamtan ay galing sa Panginoon po. Kaya huwag tayong asa sa kayamanan na lilipas lamang. Dapat ang may hawak ng buhay, doon tayo magpasalamat at tayo po magpuri sa Panginoon dahil napakabuti po ng Diyos talaga sa atin. Kaya ito po ating pinag-aralan ngayon, ang salita ng Diyos bawat araw, para po mapatatag tayo at malaman natin ating katayuan. Kasi minsan ngayon ang kayamanan ng tao, ito na po minsan ang nagpapaligaya, no? Nagpapaligaya ng tao at pasaya ng tao sa bawat araw, kayamanan. Kasi kung may pira ka talaga, hindi ka nagtatrabaho, sa bahay ka na lang at nagutos ka lang sa mga utusan mo. Pero mga kapatid, huwag tayo asa sa kayamanan kasi lahat nga talaga ng kayamanan ay bigyan ng Diyos sa atin. Pakinggan natin sa 1 Timothy chapter 6 and verse 17. Pakinggan natin. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. So, huwag tayong asa sa kayamanan. Sa halip, sa Diyos po tayo asa na nagbibigay ng lahat ng bagay na ikikisaya natin. Masaya naman tayo, may magandang bahay, may sasakyan, may lupa, may negosyo, kundi na sa Diyos tayo asa. Kasi lahat ng ating nakamtan talaga ay nakakasaya na galing sa Diyos. Kasi yan talaga ating nais ay nakamtan natin, pero galing po sa Diyos, mga kapatid. Kaya ba't tayong asa dyan? Kasi yung nagbigay dyan ang ating asahan, hindi yung binigay, yung nagbigay, doon tayo asa.
Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Yan ang dapat natin gawin. Mapagbigay, no? Maunawa, pag-unawa, no? Mga kapatid, tandaan po natin magbibigay at matulungin sa kapwa at gumagawa ng mabuti. So yan po ang dapat natin isagawa. Kaya ayon ang Panginoon talaga na pagparito niya na tayo naging kaaway ng Diyos. Kailangan pagparito niya ay karapat-dapat na tayo sasalubong sa Kanya, papunta sa Kanyang kaharian. Sapagkat sasalubong lang mga kapatid, yung kay Kristo lang po. Hindi po lahat ng umasa ay sasalubong. Yung mga kay Kristo lang po ay sasalubong sa Kanyang pagparito. Pakinggan natin mga kapatid sa 1 Thessalonians in chapter 4 verse 14 up to 18. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Amen. So, pasiglahin at isa't isa, ito nagpapasigla sa ating mga kapatid. Anak po natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Hindi po tayo maging masigla kung umasa tayo sa kayamanan natin na mawala naman yan. Kaya ang ating asahan pa Panginoon Kristo, kaya ang unang mabuhay yung nananalig. Sa ating Panginoon Kristo, hindi po nanalig sa kayamanan o anuman ang kanyang karunungan sa limutan. So dapat doon tayo manalig. Kasi maliwanag talaga ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. So, yun ibig sabihin, kung aasa ka sa kayamanan mo, mawala din yun. At kung doon ka lang aasa, hindi ka pa rin manatili sapagkat inasahan mo ang mga bagay lang po. Ilang bilyon ang pira sa bangko mo, ilang sasakyan mo, ilan ang bahay mo, gaano kalaki yung lupa mo, may negosyo ka. So hindi po yan magpapaligtas sa atin, no? Hindi po mga kapatid yan makaligtas sa atin kung yun inasahan po natin mga kapatid. Kaya dapat tayo matuto sa bawat araw kung ano talaga ang dapat gawin natin sapagkat hindi po nakakaligtas ang kayamanan, no? Sa araw po na paghuhukom, kapatid, hindi po makakaligtas, no? Ang kayamanan sa araw ng paghukom, mga kapatid. Kaya kailangan natin malaman mga kapatid, hallelujah, na ito po ang dapat natin malaman na sa bawat araw sana po ay hindi po tayo maparusahan ng Panginoon. Proverbs 11 verse 4, pakinggan natin na ang kayamanan hindi po nakakatulong yan sa araw ng paghukom. Pakinggan natin sa Proverbs mga kapatid in chapter 11 in verse 4. Itong sinabi ng sulat ni Haring Solomon. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay
ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Amen. So, ang kayamanan hindi makakatulong sa araw ng paghukom. So ayan mga kapatid, dapat natin malaman na kung ang mayroong katahing kayamanan, huwag tayong asa dyan. Kahit may kayamanan tayo, pero sa Diyos pa rin tayo asa. Kasi yung kayamanan natin galing po sa Diyos yan. Huwag tayong asa sa mga nang binigay ng Diyos, doon tayo asa sa nagbigay ng pag-aari natin, no? Yung ating karunungan galing sa Diyos, huwag tayong asa dyan. Kaya marunong tayo, kuliyo tayo, ano ba tayo, sabihin natin, attorney ba tayo, kapitan, tayo pa ay mayor, ano pa ba ang katungkulan natin sa lupa, naasa tayo dyan. Sa Diyos tayo asa. Ibig sabihin, kahit na may kayamanan ka, pero hindi po mas malaga yan, mga kapatid, sa iyong puso. Ang malaga ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ang malaga sa puso natin, ito po maghatid sa atin sa buhay na walang hanggang. Kasi ang pamumuhay matuwid, ito po ang magliligtas sa kamatayan. Balikan natin ang Proverbs chapter 11 verse 4. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Yan mga kapatid ang matuwid na pamumuhay ay makaligtas sa atin sa kamatayan ng impyerno. Kasi ang impyerno, yan ang pangalawang kamatayan. Ngayon kung sa kayamanan ka, kahit kung ilan bilyon ang pira mo sa bangko, pagdating ng paghukom, hindi mo yan maging katuwiran sa harapan ng Diyos dahil po na may kayamanan tayo. So tandaan po natin na ang Biblia nagpapatunay kung matuwid pamumuhay natin, ililigtas tayo sa kamatayan. Kasi ang kamatayan mga kapatid na tinuturo dito, ang tinutukoy ng Panginoon, ito po ang impyerno na ang pangalawang kamatayan. Pakinggan natin mga kapatid, ito po sa Pahayag chapter 21 in verse 8. Ito sinabi ng Biblia tungkol po sa kamatayan ito. Ano ba ibig sabihin ng kamatayan ito? Pakinggan natin, sino ang tao pupunta doon? Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ayan mga kapatid, so biblical po na ang kamatayan na tinutukoy dyan ng Panginoon, itong impyerno. Kapag umaasa tayo ng kayamanan, sa araw ng paghukom, hindi makatulong po yan. At ano pa ating nakamtan sa limutan, hindi po makatulong yan mga kapatid sa ating kalagayan sa darating ng paghatol. Itong ating pagharap sa Panginoon, hindi makatulong kung ano mang kayamanan mo sa lupa. Kasi mga kapatid, yan talaga ang sa Panginoon na matuto tayo sa matuwid na pamuhay. Kasi ang namuhay ng matuwid, yun po ang makaligtas sa kamatayan kung impyerno. Kaya kung ang ating pamimatuwid, maasahan natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ang salita dito. Kaya dahil sa pag-asa natin ito ay namanatili po tayo mga kapatid, no? Tanda po natin, nanatili po tayong matatag dahil po sa pag-asa na ito na kung matuwid lang pamuhay natin, maligtas tayo sa kamatayan. Ito po ang impyerno mga kapatid na nakahanda na po. Tanda po natin, nakahanda na po ito sa araw ng paghukom. Ang mga tao po na umaasa sa kayamanan ay hindi po makakatulong sa kanila sa araw ng paghukom. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Kahit na po sa kasagunaan, ililigtas tayo ng Panginoon, no? May bagyo, may lindol, may digmaan, may salot. So iligtas tayo ng Panginoon dyan sapagkat matuwid pamumuhay natin ay ang Panginoon nakikinig po sa atin ng mga matuwid. Kasi ang Panginoon salungat po sa mga gumagawa ng kasamaan. Na kung matuwid pamumuhay natin, sa anong oras na tayo po ay hingi ng saklulo sa Panginoon, ay tutulungan po tayo sapagkat ang Diyos nakikinig po sa mga matuwid. Tandaan po natin mga kapatid, nakikinig ang Panginoon sa mga matuwid at pinapakinggan nila ang kanilang dalangin. Na pagdating ng lindol, may bagyo, ano ba ang sakuna sa salimutan na ating madadaanan ay ang saklulo nandyan palagi sapagkat ang Diyos po na ating pinaglingkuran, makapangyarihan po mga kapatid. Makapangyarihan po ang Diyos na pinaglingkuran po natin at gagatay saklulo ng Panginoon sa araw po ng kasakunaan, kagipitan, ano man daraanan ng mga pagsubok, kung sabihin natin mga kapigatian sa salimutan ay sakluluhan tayo ng Panginoon. Pakinggan natin sa 1 Peter chapter 3 in verse 12. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. So sa matuwid na pamumuhay,
ang Panginoon talaga ay palaging nakaabang, no? Pinapakinggan ng Panginoon ang mga matuwid at kanyang ginagawa, no? Ginagawa niya ang kanilang mga kahilingan. Kasi matuwid na pumuhay talaga ang pamuhay ng tao. Pero kung masama, at talagang kalaban natin ang Diyos, mga kapatid. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Ay, kung galit ng Panginoon sa atin, wala po tayo sa klulo. Dahil wala sa klulo, kapahamakan po ating kantungan. Dahil po ang Panginoon lang po ang makapagbigay sa atin ng kapayapaan, makapagbigay sa atin ng kaligtasan, anong oras man dito sa limutan. Kaya mag-ingat po tayo, mamuhay ng matuwid, dahil po yun po ang pinakamahalaga po sa lahat ng bagay. Ang matuwid na pumuhay, hindi sa kayamanan tayo asa. Kasi ang kayamanan, lilipas po ang lahat. Wala pong manatili sa limutan. Kayamanan, kapurihan, karangalan ng tao, lahat po may katapusan. Pero ang naging masunurin po sa salita ng Diyos, mananatili magpakailanman. Kaya mga kapatid, mensahe ng Diyos para po sa atin, tandaan po natin na hindi makapagligtas ang kayamanan sa araw ng paghukom. Kaya huwag tayong asa sa kayamanan, manalig tayo at asa tayo sa nagbigay ng kayamanan, sapagkat yun ang kasiguruhan ng buhay natin. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Kaya mga kapatid, matuwid na pumuhay magligtas sa atin sa kamatayan. Doon sa impyerno apoy na pangalawang kamatayan ay hindi tayo mapunta doon, kundi mapunta tayo sa paraiso ng Diyos. Ito pinakahanda sa atin sa araw po ng paghuhukom at sa ating palisalimutan. May kasiguruhan ng pambuhay natin. Kaya kung tayong kumpiyansa mga kapatid, dapat mag-ingat po tayo sa ating bawat isa. Tanda po natin mga kapatid na ang kayamanan hindi makapagligtas sa araw ng paghuhukom. Maliwanag po mga kapatid, no? Na ang kayamanan hindi makapagligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya dapat natin malaman kung ano talaga ang pinakamahalaga, no, sa ating pamumuhay ngayon. Kailangan natin tandaan na ang Panginoon hanggang ngayon ay nagbigay po sa atin ng pagkataon na ang kanyang salita talaga ay atin malaman. Sapagkat kahit anong kayamanan natin, sa araw ng paghukom hindi makapagligtas po at hindi makatulong po sa atin yan. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Kaya dapat matuwid na pamumuhay ang ating kinakailangan. Hindi tayo mga kapatid maging Israel. Kasi kapag maging Israel tayo sa Panginoon, ano na lang ang ating kantungan kung harap na tayo sa hukuman, dahil babasahin po mga kapatid, babasahin po ng Panginoon ang lahat na ating ginagawa ayon po sa nakasulat. Kaya mag-ingat po tayo. Sana po na mas marami ang katuwiran kung ito po buhay natin ay talagang matuwid po ang mananaig, hindi po ang kasamaan. Sapagkat kasamaan po ang ating bumuhay. Kaya pag namatay po ang masama, ay hindi po malulugod ang Panginoon, dahil po nasa diablo talaga tayo. So ayaw man ng Panginoon na diablo talaga ating pupuntahan, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Yan ang purpose na pinaparito niya ang kaisa-isang anak para sa lahat ng palataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So yun po mga kapatid, nasahan po natin na sana mga kapatid sa ating panahon ngayon ay alam po natin talaga kung ano ang dapat nating gawin. Ang salita ng Diyos mga kapatid, ito po ang nagtuturo sa atin sa bawat araw para na hindi po tayo parusahan mga kapatid sa araw ng pagparito ng Panginoon, ay hindi po kapahamakan na ating mapuntahan, kundi mga kapatid, buhay na walang hanggang. Kaya naisang Panginoon talaga na sa ating panahon ngayon ay malaman po natin ang narapat po na pamuhay natin. Hindi po naisang Panginoon talaga na maimpyerno ang tao, pero mapunta ng impyerno ang tao kung ating pamuhay talaga ay sang-ayon lang po sa ating kagustuhan. Now, ang sabi ng Biblia dito po sa Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata 7, Talata 29, na ito lang nakita ni Haring Solomon sa Hallelujah, kanyang sulat, na nais ng Panginoon na ang tao gawin na matuwid. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama.
So ang tao na po nag-isip na maraming paraan para maging masama. Pero hindi po yun ang plano ng Diyos sa tao. Ang plano ng Diyos na matuwid sana ang pumuhay natin. Pero dahil po na tayo na po ang humanap ng sariling katha, naging masama po tayo sapagkat ang turo ng Diyos, wala lang po natin. Yun po ang magpapahamak sa atin. Dahil po ang ating pamuhay talaga, yung kagustuhan lang po natin sinusunod. Kasi Haring Solomon ay sumusulat dito mga kapatid para po na bigyan tayo ng aral. Kaya ito tinatawag na mga aral. Kasi ito po ay tinuruan tayo sa aral ng Diyos para malaman natin yun sa ating katayuan kung may kasiguruhan ba talaga, no? May kasiguruhan ba itong ating inaasahan na kaligtasan talaga pang makamta natin ito o hindi. So dapat alam po natin mga kapatid, sapagkat higit sa lahat ang sinabi ni Haring Solomon sa mga aral, Kabanata 7, talata 20. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So ang tao lang po nag-isip ng maraming paraan, kasi sabi ng Panginoon, huwag papatay, huwag mangalunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng Diyos-Diyosan, huwag maging bayot, maging tumboy, huwag na maging mapagtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag maglalasing, huwag maging sakim. Pero minsan, yun po ugali ng tao. Siguro na kasi humanap ng sarili mong katha na ipinagbawal ng Panginoon, sinasalungat po ng tao. So yun po dahilan na mapunta tayo sa impyerno na hindi po natin inasahan, akala natin kaligtasan. Pero ang sinabi po dito sa 1 Corinthians in chapter 6 verse 9 up to 10. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya. At ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan, at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ito po, sabitan pa ng Kristo mga kapatid, at ng salita ng Diyos ay binukod na po tayo, pinawalang sala na po tayo, inaringganap na po tayo, sumagitan po ng pangalan na atin, Panginoong Kristo. So yung mga kapatid, dapat natin malaman sa bawat araw po ay tinuturuan tayo ng Panginoon para po na malaman natin ating katayuan kung itong pag-asa natin ng kaligtasan ay talagang makamtan po natin. So huwag tayong kumpiyansa dahil huli ang lahat habang buhay ang tao may pag-asa pa. Sana mga kapatid ay ating pahalagaan po. Tanda po natin ang mga salitang Diyos na ating napakinggan sapagkat yun lang po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na ating nakamtan sapagkat habang buhay may pag-asa pa po mga kapatid. Hallelujah, tanda po natin ang sinabi sa mga aral kung Ecclesiastes Kabanata 9 talata 4, habang buhay may pag-asa. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Mga kapatid, no? So habang buhay tayo may pag-asa, so talikuran na po natin ang ating masamang pamuhay, magbalik loob tayo sa Panginoon, at pagsisihan na po natin ating makasalanan, tanggapin natin ang kapatawaran, yung pambautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, para po na talaga ang ating pag-asa ng kaligtasan ay hindi masayang mga kapatid, sapagkat nais ng Panginoon talaga na turuan tayo sa tamang pamuhay, hindi po tayo parusahan dahil alam ng Diyos po ang ating katayuan ngayon na hindi pa tayo karapat-dapat sa kanyang kaharian, kaya tinuturuan po tayo. Kaya tapos si Cornelio, sabihin natin na isang taong matuwid may takot sa Diyos, pero hindi po na dahil po siya gumawa ng katuwiran at saka siya may takot ay ligtas na. Kasi ang bautismo po ang kulang ni Cornelio. Yan mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pedro sa chapter 2 verse 38 dito po sa Acts, mga kapatid, na magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bautismo sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ay mga kasalanan. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo
at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yan kapag misaya ng Diyos, sana po nakatulong ito sa atin. So, huwag sana kayong mamala, no? Sa bawat araw ay ating like and share, subscribe. Don't forget, post notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the word of God. So, ito po yung lingkod, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Magsabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.